So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, ano po mga ka-journey. So ngayon ay papahinga na tayo, no? Kasi bukas ay magsa-church tayo mga ka-journey. Kasama ko si Nanay Amy. Siguro 5 o'clock ay alis na kami, ihatid kami ni Tita. So yung mga ganap susunod pa ng mga araw, yung aming mga lakad ay hindi pa rin alam. mas maganda kasi yung hindi mo pinaghandaan, no? Parang laging exciting lang lagi, o laging surprise. Kasi pag hinandaan mo, hindi na wala na excitement, ka-journey. Mas maganda yung pagka kinabukasan kung ano yung naisip, tara punta tayo siguro at least on the spot, kahit kasi yung di ba madalas naman ganun pagka pinaghandaan mo tapos hindi tuloy natutuloy yung mga ganun. Di ba madalas yun yung mga ganun. Mas mainam yung hindi pinaghandaan para surprise lang. So bukas hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Wala pa ding idea si Tita kung saan pupunta kami. Bukas na. Bukas na sabi Tita. Pati alam kung saan tayo pwede mamasyal kasi kumbaga sa loob ng ilang araw ay o hanggat maaari ay masulit din, no? Yung bakasyon sa lugar na dito sa lugar na Tita. Pangunahin na maipasyal sila Nanay Amy, si Daijo, saka si Dayin. Para masulit din siyempre. Kaya lang hindi pa namin alam kung saan kami pupunta bukas. Parang naisipan ko bukas maligo sa dagat. Sana walang alon, ano. Pero nakita naman namin kahapon ay okay naman yung yung galaw ng dagat. Ano naman siya, yung banayan, banayan lang, sobrang lang tahimik, no? Hindi siya maalon. So masarap maligo bukas kasi siyempre para sa akin masarap din samantalahin yung pagkakataon na makaligo tayo kasi siyempre bihira lang tayo makapunta dito sa lugar na to na may malapit na dagat, no? Kasi isipin mo walking distance lang, kasi hindi ka na magbabayad ng kung ano-ano pa, cottage, hindi na kailangan kasi doon pa lang may cottage na yan. Gusto mong tumambay tapos gusto mong lumublog sa dagat, o nakakad ka na doon ng kunti o balik ka ulit doon sa tambayan dito o yung pinaka waiting house nila doon sa may waiting shed, no? Doon sa may tabi ng di ba? Ibig sabihin libre, makakaligo tayo ng libre. Siyempre kaysa sadyain mo punta tayo sa gano'n tapos pagdating mo magbubayad ka pa ng cottage, di ba? Yan, libre na kung gusto mo magdala ng pagkain tulad nung vlog namin dati, no, ni Tita na naligo kami doon tapos dala-dala namin doon ng mga kung ano yung mga tak namin doon, dala kami yung pagkain doon sa gilid lang ng dalampasigan, nilagay namin tapos yung lug-lug na sa nagat. Ang sarap, di ba? Walang bayad. Di ba mga ka-journey? Pagkakataon na to bukas, subukan ko silang yayain kung gusto nila maligo bukas. Ang gusto lang nila kasi na bukas linggo, no? Para masulit natin yung bakasyon dito sa lugar na to, Zambales. Dito sa Zambales mga ka-journey, batay lang dun sa aking nadaanan kami ay naglakbay patungo dun sa Masinloc mga ka-journey. Napakarami pala mga magagandang beaches dito. Beach, no? Maraming mga beaches
sa gawi roon sa patungong Masinloc mga ka-journey. Marami palang magagandang beach dyan. Marami akong nabasa nasa mga gilid sa left side patungo ka siyempre yung dagat na dito sa left side patungo ka ng Masinloc sa left side mababasa mo dun yung mga iba't ibang mga resorts, no? Beach resorts. Napakarami pala dito. So, ibig sabihin kung maghanap ka ng beach na hindi namang kalayuan sa Metro Manila, ito pinakadabis na access. Itong Guto Zambales, no? Kasi hindi naman siya ganun kalayo po eh. At saka ang kinaganda pa doon, yung kalsada o yung bang highway na dadaanan mo. Kung gusto mong expressway, para hindi mo bilis-bilis pa pwede. May EasyTex pa. O, NLEX, tas EasyTex kung gusto mo. Kung mag-service road ka naman o hindi ka nadadaan ng mga expressway, may Google naman, no? So, ibig sabihin, hindi ito kalayuan sa Metro Manila. Ito yung pinakadabis pala talaga na kung gusto mong mag-unwind, ano? Gusto mong maligo sa dagat. Ito kung pinakamagandang ma-recommenda ko po sa inyo. Pangunahin, itong lugar ng Pundakit, mga ka-journey, ng San Antonio, Zambales. Ako na po na mismo nagsabi sa inyo, napakaganda ang dito. Kung gusto mong maligo, no? Pwede rito. Kung gusto mong mag-island hopping, meron dyan. Napakaganda. Kasi, kung bakit nasabi ko mga ka-journey, no? Dahil, nasubukan ko na eh. Sa mga bago po ito, no? Sa mga bagong pasok ng ating YouTube channel, sa mga hindi pa alam na, meron pala dyan. Meron po dito. Kung gusto mo lang din naman na mag-enjoy ka talaga, napakaganda ng mga tanawin dito mga ka-journey. Ako na po nagsabi sa inyo, napakaganda talaga. Lalo na dun sa mga isla na mapupuntahan ninyo. Basta wala lang alon. Sabagay, hindi naman din kayo papayagan yan kung talagang maalon eh. No? Basta yung magandang panahon lang, no? Napakaraming magagandang tanawin sa lugar na ito. Kung dito nga lang sa mismong barangay ng Pundakit eh, pagdating mo dun sa dagat eh, ang matatanaw mo agad sa left side eh, yung attraction ng yung bundok na napakaganda talaga. Ang totoo, naakyat ko na po yan eh. Pero hindi naman dun sa pinakatuktok ha. Kumbaga, kung hanggang saan yung mga karaniwang dinadaanan ng marami, kung saan yung karaniwang, kung hanggang saan yung huminto, doon, naabot ko po yun talaga. O medyo halos paanan lang naman yun. Pero ang totoo, pag nung makarating ka sa itaas, napakagandang tingnan sa ibaba. Sobrang overlooking talaga, grabe. Opo, sa mga gusto, no? Ito, ang isa sa ma-recommenda ko sa inyo, itong lugar ng Zambales, mga ka-journey, napakaganda talaga. Tapos yun na, yung papunta pa doon, bukod dito sa San Antonio, no? Kung didiretso ka pa, no? Mga maradaan ng bayan dyan San Narciso, San Felipe, Tiba, Butolan, Bangan, yan. Tapos yung Masinloc, no? Yan, marami ka makikita ng mga magagandang tanawin dyan. May ilog kami na daanan kanina na madalawang ilog yata yung daanan namin kanina. Ang ano ng tubig, napaka-linaw, no? Maganda talaga, kumbaga, sabi ko kung adventure lang din ang hanapin ninyo, etong Zambales, marami ka talagang magagandang makikita rito, mga magagandang views, no? Iba-ibang klase mga views makikita mo. Lalo na dito sa San Antonio talaga. Kasi andyan yung island ng yung Camara Island, Capones Island, tapos yung dun sa may Anawangin Island, meron pang isa dun eh. Ano ba yung isa? Tapos Nagsasa Island. Yung Nagsasa Island, same sila dito sa may San Antonio, na mayroon ding bundok sa may kabilang side na napakataas.
Naakyat ko rin yun mga ka-journey. Ang bundok na yon, bundok Bira-Bira. Naakyat ko rin po yun. Sa mga gusto, sa mga nais pumunta dyan sa Nagsasa Island, no? Search nyo lang po yan mga ka-journey. Napakaganda rin dyan. Yung bundok na yun, naakyat ko yun. Hindi rin naman doon sa pinakataas kasi sobrang taas po eh. Kung saan yung karaniwang pinupuntahan ng marami. Nakarating din ako doon sa mismong pinakaibabaw na yung karaniwang napupuntahan ng maraming tao. Sobrang taas na. Kung titingnan mo sa malayo, talaga parang paanan lang siya. Nasa paanan ka palang nakarating. Pero kung sadyain mo na yung actual na naakatin mo na sa itaas, malayo din pala yung mismong tinatambayan ng mga, kasi may pagdating sa may patag siyang mga kaya mga tao hanggang doon lang sila na humihinto kasi patag na siya eh. Pero kung gugustuhin mo pa, pwede pa, may hanggang sa itaas kung gugustuhin mo, kung kaya mo, kung hindi ka malulula kasi sobrang kahabang, umahabang papataas ka ng papataas, talaga nakakalula na siya tingnan sa ibaba. O narating ko yun, naakit ko rin yun, bundok ng Bira-Bira, ng Nagsasa, at saka itong bundok ng Pundakit. Naakyat ko na rin po yan. May vlog po ako dyan mga ka-journey. Sa mga bago, pwede nyo po yun balikan. Napakaganda. Kaya yun ang may suggest ko sa mga bago. Maganda dito sa Zambales. At saka bukod lang dyan, bukod pa dyan sa mga magandang tanawin dito, ang mga bilihin dito na mga rutas at saka yung mga gulay, mga gulay, mura po dito ang sistema rito mga ka-journey, sa mga bago, kung halimbawa kayo nakarating dito, may mga araw dito silang yung tinatawag na market day. Pwede naman kayo magtanong-tanong dyan pag halimbawa na dito na kayo. Mayroon daw kung tinatawag itong market day, ano po bang araw ang sa ganitong lugar, ganyan, para malaman nyo. Alam naman ng mga tao dito yan, may tinatawag na market day, doon kayo pupunta. Pag sinabi, hindi ko na matandaan kung ano yung araw yung kasi iba-iba sila sa Sanma, iba rin yung San Marcelino, iba rin yung araw doon na market din nila. Doon sa Castillejos, iba rin yun. Dito sa San Antonio, iba rin araw sila. Kumbaga hindi pwedeng sabay-sabay pagkakaiba ng kumbaga dito sa San Antonio tapos na, siyempre kung gusto mong mamili na makakamura ka, ay doon tayo sa San Marcelino kasi yun ang market din ngayon. Doon kayo pupunta, gano'n. Kasi makakamura talaga po kayo sa mga bilihin, lalo na sa mga gulay, mga talagang napakasariwa, mura na, sariwa pa. Yun, sa mga halimbawa makakarating po kayo sa lugar na to, sa mga bago. Ang ganda dito mga ka-journey, kaya ako na po talaga nagsabi dito lang, sa kay tita lang dito, napakaganda. Kaya lang dito kasi yung kay tita is exclusive village po kasi ito exclusive lang. Kumbaga kung sino yung mga nakatira dito, sila lang ang makakaano, walang ibang nakakapasok kasi may mga gate po yan, kabilaan, may mga gate, hindi kayo basta-basta nakakapasok. Ito kung hindi naman kayo kilala dito, sisitahin kayo. Tapos kung gusto nyo magmasyal tapos didiretso kayo sa dagat, may gate po dyan, may kanya-kanya silang hawak na susi rito, may duplicate sila lahat. Kaya hindi talaga po ako nakapasok ako ito kasi nandito kami kay tita. Masasabi ko swerte ako kasi nakita ko yung pinakamagandang lugar nito. Alam niyo po yung mga gilid dito, isa pa sa aking may recommenda, bukod doon sa isla, dito sa mga gilid-gilid na to, mayroon din ito mga resort, mayroon din dito napakaganda mga talagang yun nga lang malamang mga mamahalin talaga, medyo mahal ang siguro, di ko lang din kasi di ko lang tinanong kung magkano, pero malamang mga ka-journey kasi makikita namin dito sa tabi lang na ni tita na to talagang pang social talaga mga pumupunta din, mga mayaman talaga.
Pero wala namang posible kung talagang may pera, eh, pwede naman eh. Basta dito sa lugar na ito, sinasabi ko sa inyo, marami po dito na pwede niyong mapagpipilian kung saan kayo pwede mag-stay, no? Staycation, meron dito. Marami dito, mga kagawin. So yun, pagkakataon ko na rin to, susulitin ko talaga to na bago ako maka-uwi ulit ng San Miguel, Bulacan, makaligo muna ako sa dagat. Kasi sa Pizza 5 po ay sasalang na tayo sa CT scan po. And isa po yun sa ating pag-uusapan, mga ka-journey, na habang papalapit na yung aking CT scan ay hindi talaga may iwasan ng pinakabahan ako. Pinakabahan talaga ako sa totoo lang. Maski sino naman po. Second opinion po ito eh. Hindi natin alam kung ano magiging resulta dyan. Pero positibo ang aking pananaw, mga ka-journey, na magtagumpay ako yan. May awa ang Panginoon Diyos talaga. So, sa akin, sana isama niyo ako sa inyong mga panalangin na malagpasan ko yung problemang ito, malagpasan ko yung pagsubok na ito. Ito talaga pangunahin na iniintindi ko ngayon, laging nasa isip ko. Sana malagpasan ko. Nagpapasalamat nga ako kay tita dahil sinama ko ito kasi pagsamantala na nakaka-relax din yung aking isip. Na-relax ko. Nalilibang ako. Kanina kung saan kami nagpupunta, bagaman parang nagra-rides lang kami. Nakikita namin yung magagandang tanawin. Sapat na sa akin yun. Parang sabi nga, busog na busog yung mga mata ko na nakikita ko yung surroundings na napakaganda, yung mga bundok. Pagka yung dinadaanan kasi namin kanina, may mga paakyat eh. Tapos pagdating mo sa itaas, makikita mo yung ibaba na pakaganda ng tanawin. Kumbaga na ibsan, nakaka-relax. Kaya nagpasalamat ako na nasama ako dito ulit ng tita. Kasi nga, masyadong rin nabuboring din ako doon siyempre sa loob ng nasa bahay lang ako, sa lalabas, tapos bihira lang naman kami nakapasyal doon sa bayan. Kaya nga pag nasa bayan kami, yung ginargasalat din ako kahit paano. Pero mas labis tong aming lakad ngayon kasi talagang ito talaga kahit paano nakapag-adventure kami, no? Nakapag-explore, no? Kaya salamat kay tita. So abangan nyo po yun, mga ka-journey, yung aking CT scan. Tulungan nyo po akong panalangin. Sana maawa ko rin ng Diyos na malagpasan ko ang problema na ito, pagsubok ko na ito. Siyempre para sa aming pamilya. Hinihiling ko talaga sa Panginoon Diyos na lalawi pa buhay ko. Pangunahin, siyempre, makapaglingkod pa tayo sa Panginoon Diyos at siyempre sa ating pamilya na suportahan pa natin dahil alam naman natin mga buhay. Alam nyo naman po yung maliit na spraw ko biniyaya sa akin ng Panginoon Diyos yung bata na yun. Kailangan mo talaga yung malaki din. Yun ang nagsisilbing ko rin ngayon, nagsisilbing stress reliever ko si Pau Pau. Magaman nandiyan na rin yung kakulitan ng bata, pero masaya ako pagka ilang alang sa akin kahit lagi makulit siya sa akin. Natutuwa pa rin ako dahil siyempre normal naman sa bata yung ganun sa ganun niya rin. Kaya pagka ngumiti yan, natutuwa na ako. So ayun, yung aking CT scan August 5 po yun, mga ka-journey. Pero pupunta siguro kami ni Ate Mens, pero sabi naman niya pagka yung diretso na bang idadalhin yung mayroon pa kasi ipapagawa mayroon pa kami kukunin yung tinatawag na creatinine. Siguro pagpunta namin doon na rin kukuha o before, no? Bawa bukas ngayon kukuha na kami para kinabukas na dadalhin na namin yun agad. Kasi yun yung salang ko sa CT scan, mga ka-journey.
ano po. Pero bahala na kung ano sa anong resulta ko. Bahala na. Basta ito, after ng CT scan, mga ka-journey, ano tayo, explore tayo. Yung aking binanggit sa mga naunang vlogs ko, mga ka-journey, ay yun nga yung magra-rides ako, pupunta ko sa Dingalan, ano. Kaya lang, yun nga, masama ang panahon kasi. O depende na to, pero basta yun na yung aking pangunahing target ngayon na makapag-rides ako papatungo doon. 3 hours ang pinaka minimum na ano doon bago ka makarating doon. 3 oras daw eh. So sabihin na lang natin 4 na oras para may hinto-hinto din. Kumbaga ano lang, ride safe lang. Kumbaga dahan-dahan lang. Pagka nakaramdam na pagod, pahinga. Gano'n lang. Tapos sabay magbablan tayo kung saan tayo nakapag stop over, diba? At least nakakita na naman tayo ng mga panibagong mga view, diba? Ayun lang, malilibang ang ating mga sarili. Hindi lang ako, pati kayo pag napanood nyo ang isang mga lugar na siyempre kakaiba sa ating paningin, diba? Siyempre para kahit kayo man din ay matutuwa din kayo kung ano yung ating may vlog na bukumagod. So travel vlog muna kami. Hindi man araw-araw siguro ang maaaring in every, kumbaga sa isang linggo, kahit 1 o 2 beses, okay na yun, makakagawa. Kahit mga 2 beses siguro, nabis nga na kung mga 2 beses. Kumbaga sa isang lugar, makapag-vlog tayo ng mga 2 beses din doon. Kumbaga iba-ibang mga location ang ating ma-vlog. Malaking bagay po yun mga ka-journey. Kasi ano eh, marami nga nagsasabi kailan mo pa ba gawin yung magpakasaya din, diba? Hindi naman puro problema na lang, nandyan ng puro problema na nga lang laging kinakaharap natin. Pagkatapos eh, pati ba naman yan yung pag explore natin o pag-adventure natin eh, pagkait pa natin sa ating mga sarili, diba? Habang bata pa, habang may kaya, enjoy your life nga, sabi nga. Kasi hindi naman kami pabata eh. Kumbaga enjoy ko na lang yung sarili ko, mga ka-journey. Pagaman mayroon din akong pinapalaki pa dahil maliit si Pao, pero samahan din ang pag-i-enjoy na lang sa sarili, huwag yung puro stress na lang. Kaya ayaw ko na yung mga ganun, mga vlog na puro stress, puro mga issue. Eh, sabi nila, pagka ang vlog mo issue, malaking views. Oo, kinakulong sa kwan. Kahit maliit ang views ko, basta hindi stress naman sa isip. Okay lang sa akin yun, mga ka-journey. Ayaw ko na yung stress, no? Ayaw ko na yung gano'n. Eh, maliban ng targa, kung may mga pagkataon na kailangan natin mag-vlog ng gano'n, eh, talagang, pero kung hanggat maaari, ayaw ko na yung gano'n ng mga vlog, na puro stress. Eh, hayaan mo yung iba kung gusto nila yung mga ganun, kaya malaki daw ang views. Okay na sa akin kung ganito, mga ka-journey. Hindi naman ako, okay naman sa akin, hindi naman ako hindi ako mapagpatol kung hanggat maaari, hindi ako mapagpatol sa mga kung ano-ano mga issue na yan. Ayaw ko na yung mga ganun. Mas masarap na yung mga vlog natin na healthy lang, no? Maganda yung mga nicho nakikita natin, maganda kung ano yung mga nakikita natin, kakain din ng mga sariwang gulay, makikita natin yung happy lang tayo, o kain din ng basta yung mga ganun lang na ako, hindi yung puro bangayan yung mga ganun. Ayaw ko na yung mga ganun, mga ka-journey. Nakakapagod na yung ganun mga kapatid. Pagod na ako sa ganun mga. Happy na lang tayo, maigli ang buhay natin. Lahat ng mga yun na pinagdaan, tapos na yun. O dito na tayo sa masaya na yugto, huwag na yung puro sa masayang yugto na tayo. Yun ang ating pipiliin, mga tungkol. Huwag na tayo sa mga kung ano-ano mga issue na ayaw ko na. Masarap lang maglakbay sa mundo na masaya lang tayo, pangunahin na kasama mong pamilya, masaya ka sa
pamilya mo, kasama mo. Kumbaga, hindi naman talaga naiiwasan yung may mga problema tayong ma-encounter na siyempre tao tayo eh. Hindi naman natin maiiwasan yun. Pero hanggat maaari na hindi tayo nakababad na lang doon kung ano yung issue yan, sige, sakyan mo rin na. Di ba? Ayaw ko na naman. Yun. Lalo ba't ako may sakit? Tapos, ginugusto ko yung mga ganun. Ayaw. Napakasarap lang sa pakiramdam yung mga vlog natin na bagaman. Sabi nga nila, napakahina. Walang views kasi nga, hindi issue. Okay lang sa akin yung mga kapatid. Wala akong walo. Sanay naman na ako na sa ganitong views ko naman laging maliit lang talaga. Pero kahit pa paano, nagpasalamat pa rin ako dahil marami pa rin na nanonood. Marami pa rin na nagmamahal at nagmamalasakit. Suportahan ang YouTube channel ko. So yung mga vlog ko, kung nandun ako sa farm o sa bukid, ayun ang vlog ko. Kung ang vlog ko ay nandun sa farming nga, ano sila doon, tanim-tanim mo, diba? Ayun ang vlog ko. Kung andun kami sa bayan, kung ano may binili kami roon, na-vlog ko, ayun yung vlog namin. Diba? Ayun lang naman. Hindi naman ako naka-steady sa isang, wala na agad, puro paulit-ulit lang na, ano, diba? Ako naman, basta kung ano yung circulation, kung ano yung mga ganap sa araw-araw, yung mga vlog ko na. So, sa mga nagtsatsaga, nanood talaga ng pamalagian, maganda man na vlog yan o simpleng vlog man yan, hindi sila bumibitaw, nanonood talaga sila, sinasakripisyo din nila, no? Kumbaga, nanood tayo, ang iba nga, ang ginagawa ng iba, piniplay lang nila nakikinig lang sila, ganun. Kaya salamat sa inyo po mga kajolingan, thank you talaga, dahil nakikita ko naman mahina man ngayon, pero nakikita ko naman po mga kajolingan, mayroong subscribe sa akin, isa, dalawa, basta araw-araw naman po yun, mayroon ng kagandang. Kaya sa mga nanonood at inoobserbahan ng aking mga vlog sa araw-araw, at kaya nga ay pinili ko ngayon talaga yung masaya lang na mga vlog, healthy na vlog lang, yun nga yung pagka-travel vlog, yun lang yung akin. Tapos mga ka-journey, hindi ko talaga iisang tabi yung pagcha-charity. Ano po? Total rin lang naman nasimulan ko na noon pa yung pagsimula ng channel ko, nasimulan ko na siya. So gusto ko talaga ipagpatuloy na ka-journey. Nabanggit ko na sa mga vlog ko sa unahan, yung mga nauna, na gusto kong balikan yung mga dati kong na-vlog na hindi naman po makuha sa isang ano niya, kasi marami din po yun. Tapos kung alin lang po yung aking mga naalala din, kung saan yung sila, yun. Kaya nga ang gagawin ko magre-review ako sa mga dati kong vlog, kung sino yung mga napaabutan ko ng munting tulong, kumustahin sila. Hindi naman masamang makumusta sila, malay mo na pagpunta mo roon yung dating ganun siyang kalagayan nag-grow up na pala, umangat na pala, o diba, hindi masaya yun mga ka-journey, diba? Kung baga na-discover mo, ikaw ba yun, diba? For example lang ito ba, kung nakita mo siya, ikaw ba to? Grabe na, diba? Pamigos yung masinuso ka na, may sasakyan na, diba yun? Ganun. Sa parting marami din akong napuntahan sa parting, di ba naman sobrang marami, mga ilan pa lang naman yung nasa Caloocan, meron ako doon. Hindi ko lang alam din kung nandyan pa sila. Sa parting
Sabi ko, Santa Maria, Bulacan, mayroon ako. Sa tawag nito doon sa North Sagaray, mayroon din ako doon. Medyo malayo na nga lang talaga dito, pero pwede kong puntahan pa isa-isa. No? Pa isa-isa, kasi nga magta-travel vlog na ako. So, kung doon ako mag-travel vlog, oh, ay, nandito pala yung ano ko, pwede kong daan. Makumusta sila, no? At siyempre, punta ka rin lang naman, hindi, pagkandaan mo rin, maabutan mo rin ulit, kahit simple lang, ano lang, konting palit na bagay lang sa Madrid sa amin. Napakalaking tulong na sa kanila. Kasi, sinabi ko na nga, di ba, sa unahan, vlog ko yan, ang pagtulong naman po ay hindi naman po yun masama. Hindi naman ka-ipokritohan po yan kasi biblical po yan, yung pagtulong sa kapwa, di ba? Eh sabi ko nga sa sarili ko kung ngayon ako ang natulungan ng mga tao sa ngayon dahil alam nila nagiging kalagayan ko, pero hindi masama na kung ako na may mag-abot din kahit sa munting, sa maliit na bagay na makasuklit din ako kahit doon sa ibang tao na nangangailangan. Yan naman yung akin mga ka-Joey. So yun, yung pag-charity, hindi ko talaga pwedeng i-chapuere. Talagang gagawin ko talaga yung mga ka-Joey. Kasi sabi nga naman nila, anin mo naman yung pera, kung halimbawa meron ka naman hindi ko naman siya, mayaman ako eh. Masama ba yung mag-abot tayo? Diba? Anin mo naman yung pera, sabi nga nila. Anin mo naman yung pera, mawala ka sa mundong ibabaw. Hindi kahit isang singkunduling, wala ka namang mabitbit riyan. Totoo naman yan. Uli, kung meron tayong extra, kung may extra naman, uli, sige, itulong natin. Punta rin na naman, umpisahan na natin ganito ngayong ating no? Nasimulan na ito. Tuloy natin. Hindi naman masama, biblical nga yung pagtulong sa kapwa. Hindi ba? Yun ang akin. So, kabayanan niyo po yung aking pagta-travel vlog. So, sabi mo, sisikapin ko talaga. Sabi nga nila, bakit ano ka, kaya na kung saan ka naman makakarating ganun din naman po kung nandun ka sa loob ng bahay. Makaupo ka lang di ba mas lalo kang mapaano doon kasi nakaupo ka lang, mas maganda pa yung nandun magaman naiinitan ka pero habang gumagalaw-galawin mo na ba ilan doon saan ka lubat na yung battery ng GoPro. So tuloy tayo, no? Yun nga, sabi ko nga habang nagmamaningo tayo, no? Exercise din naman yun kaysa naman nandun ka sa loob ng bahay, nakaupo ka lang. Nag-vlog ka rin doon, pero nag-vlog ka na, lagi na lang nakaupo sa loob ng bahay. Mas gugustuhin ko na lang yung mag-travel vlog ako. Pero hindi natin magagawa araw-araw. Okay. Para may pahinga din naman. Sabi ko nga, sa loob ng isang linggo, isa o dalawa, malaking bagay na po yun. Nakaka-joke. So, kaya lang, hindi ako masyadong magpunta ng sobrang layo naman, parang travel mo, magmumotor ka sa mga isang araw na talaga. Ayaw ko naman punta lang. Basta hanggang dito lang sa parking lang ng Bulacan, sa parking ng Bulacan lang. Malapit-lapit sa mga karating ng Bulacan. Yun lang ang unang sa akin. Tapos kung kung mabalikan ko yung mga dati kong binablog, siyempre mayroon iba rin sa metro, sa parking Caloocan, sa parking Valenzuela, mayroon ako sa Valenzuela. Ngayon meron pa akong binablog dati na yung 75 years old, 70 years old na si Nanay Terry, o doon yung sa may kawayan na siya ngayon. Medyo malayo-layo na dito, pero kaya. Kasi mula sa San Miguel, Bulacan to Metro Manila to Caloocan, 1.5 hour lang sa motorcycle. Motor single lang po. So yun po yung aking plano ngayon. Sana po mga kaibigan, masuportahan niyo po ako doon. Siyempre yung ating araw-araw na mga uploads, pakisupport niyo po
ka-journey. Sa mga bago, sana huwag tayo mag-skip ng ads, no? Malaking bagay po yun sa ating YouTube channel. At syempre, kung sisipagan nyo pa, ma-share nyo na rin po yung ating mga simpleng vlogs, ano po, sa mga kaibigan, ma-share para kahit pa paano madagdagan pa yung ating followers, ano po. So, God bless po sa ating lahat mga ka-journey. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang panonood. At syempre, sa inyo pong pag-share, sa mga nag-share, sa mga bago na nag-subscribe, no? Thank you sa inyo lahat. At sa mga matagal nang nanonood, no po, na hindi talaga bumibitiw, maraming salamat din po sa inyo mga ka-journey. At sa mga sponsors, no, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo po pagkakawang gawa na rin, no, sa kapwa-tao. Isa na po ako roon na inyo po na napaabutan din ng mga iba't ibang may mga material na bagay, financial assistance. Maraming salamat din po sa inyo mga ka-journey. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat mga ka-journey. See you on next vlog. Bye-bye po. This is the perfect night tonight.